Sa isang nakatagong bayan na tinatawag na San Isidro, matatagpuan sa paanan ng isang bundok. Ang mga tao ay namumuhay ng tahimik sa kabila ng narinig ng mga kwento tungkol sa mga aswang. Ang bayan ay napapaligiran ng matatandang puno at malalawak na gubat kung saan sinasabing ang mga aswang ay nagtatago sa dilim. Sa kabila ng takot na dulot ng mga alamat na ito, hindi naisip ng mga tao na ito ay totoo. Hanggang sa dumating ang isang kakaibang pangyayari. May isang batang babae dito na nagngangalang Maria. Siya ay 16 na taong gulang. May malarosas na kutis at mahabang buhok na laging nakatali. Si Maria ay walang takot, puno ng kuryosidad at mahilig sa mga kwento. Madalas siyang makinig sa mga kwentong isinasalaysay ng kanyang lula na puno ng mga alamat tungkol sa mga nilalang sa gabi. Sa kabila ng mga kwentong naglalaman ng takot, kadalasang uminog ang kanyang isipan sa mga detalye. Paano nga ba ang itsura ng isang aswang? Kaya naman, kahit anong payo ng kanyang mga magulang na huwag lumabas sa dilim, madalas siyang napapasok sa gubat, nag-aabang ng mga kakaibang karanasan. Isang malamig na gabi sa buwan ng Agosto, nagpasya si Maria na maglakad-lakad sa paligid ng kanilang bayan. Ang buwan ay maliwanag at ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan. Sa gitna ng kanyang paminsan-minsan na paglalakad, narinig niya ang mga malalayong tunog mula sa gubat. Ang mga tunog na iyon ay tila mga tahol ng mga hayop na nababahala. Ngunit sa isip ni Maria, mga batang marahil naglalaro. Sa kanyang diwa ng pakikipagsapalaran, nagpasya siyang pasukin ang gubat upang tuklasin ang pinagmulan ng mga tunog. Habang naglalakad siya, napansin niya ang mga anino na tila kumikilos sa bawat kislap ng buwan. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, napadpad siya sa isang lumang bahay. Ang bahay na ito ay may mga nabubulok na pader at tila ay tagal na hindi pinapansin. Ngunit sa kanyang kuryosidad, pumasok siya. Sa loob, ramdam na ramdam ni Maria ang kaguluhan sa kanyang dibdib. Ang mga dingding ay puno ng lumang larawan at mga alikabok na nagbibigay buhay sa kanya. Sapo ng kanyang pag-iisip, napansin niya ang isang lumang salamin sa tabi ng dingding. Halos hindi siya makilala. Naglapit siya at pinagmasdan ang kanyang sarili. Biglang lumipad ang kanyang tingin at sa kanto ng kanyang mata, may aninaw na nakita siyang nagmumula sa likuran. Ang kanyang puso ay sumabog sa takot. Agad siyang lumabas ng bahay. Tumakbo pabalik sa kanyang tahanan. Ngunit sa gitna ng kanyang takbuhan, naramdaman niyang may anino na sumusunod sa kanya. Ang mga pangarap na puno ng tapang ay napalitan ng takot. Nang siya makapasok sa kanilang bahay, siya ay humihingal at halos hindi makapagsalita. Kinuha ng kanyang ina ang kanyang kamay at siya ay kinumusta. Mabilis na tumakbo si Maria sa kanyang silid at ipinaalam ang nangyari. Pero ang kanyang ina
ay tila nag-alala. Sapagkat alam niyang hindi ito ang unang pagkakataon na may nakasubok sa isang tao sa kanilang bayan. Hindi nagtagal, ang buong bayan ay nalaman ang tungkol karanasang ito. Ang mga tao ay nagtipon-tipon at nagkwentuhan tungkol sa mga aswang. Sa bawat kwento, nadagdagan ang detalye ng takot at pangarap. Ang mga matatanda ay nagkwentuhan ng mga lungkot at hirap na dinanas ng mga biktima ng aswang. Si Maria naman, na puno ng takot, ay nagdesisyon na hindi siya papayag na matakot sa mga kwentong ito. Kailangan niyang maging matatag. Isang linggo ang lumipas. Muling naglakbay si Maria sa gubat. Dala ang isang maliit na cross na pinagkaloob ng kanyang lula. Nais niyang harapin ang anino na nakita niya. Hindi na kailangang matakot. Nang siya'y makapunta sa lumang bahay, tinawag niya ang aninaw. "Bakit ka nandyan? Hindi ka dapat manghuli sa amin." Sumigaw siya habang nakatayo sa harap ng bahay. "Labanan mo ako." Mabilis na bumuhos ang mga anino mula sa dilim at lumitaw ang isang aswang na ginising ng kanyang panawagan. Pulsong-pulso ang kanyang puso. Ngunit nagpatuloy siya. "Hindi mo kami matatakot. Sapagkat kami ay may suporta mula sa aming mga ninuno." Sa kanyang mga salitang iyon, ang aswang ay nagalit at tila nag-aalab na apoy ang lumabas mula sa kanyang bibig. Pero sa kabila ng takot, hindi tumalikod si Maria at nagdasal ng taimtim. Isang liwanag ang biglang lumutang sa hangin. Nagniningning na parang araw. Unti-unting bumulwak ang mga mahal sa buhay ni Maria. Ang mga ninuno at katawang espiritu. Nanindig sila sa paligid ni Maria. At ang aswang ay napakita ng takot sa kanilang presensya. Dahil sa pangingilabot na dulot ng liwanag, tuluyang umalis ang aswang sa likod ng mga puno. Walang kapangyarihan sa presensya ng lakas ng kanyang angkan. Pinagsaluhan ni Maria at ang kanyang pamilya ang mga panalangin. At nagsimula silang bumalik sa bahay. Sa tiwala na hindi na muling magbalik ang sinumang nilalang sa dilim. Bumalik sa bayan. Ang buong komunidad ay taglay ang siguradong buhay. Ang kwento ni Maria ay naging inspirasyon sa iba. Isang kwentong nagbigay buhay sa katapangan at pananampalataya. Natutunan ng mga tao na ang tunay na lakas ay nagmumula sa kanilang paniniwala at pagkakaisa. Hindi lamang takot ang lumitaw sa bayan, kundi pati ang pag-asa at tiwala. Sa huli, ang mga tao sa San Isidro ay hindi lamang nagtataglay ng kwento tungkol sa aswang. Ito'y kwento ng tapang, pagnanasa, ay pagtanggol ang pamilya. At higit sa lahat, ang aral na ang liwanag ng pag-ibig, pananampalataya, ay lagi magiging mas malakas kaysa mga dilim na pagtatangkang sumalakay.